Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalulhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya'y puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya na isinisigaw, "Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang dumarating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na, bago pa ako ipanganak." Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayo ng lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Merry Christmas po sa inyong lahat. Ang ating word of the day ay incarnation. Sa simula pa lamang ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ganito sinimulan ni San Juan ang kanyang ebanghelyo. At ganito rin ang pagpasok natin sa pinakadiwa ng Pasko, ang misteryo ng pagkakatawang tao. Isang salitang tila teknikal, ngunit sa kaibuturan nito, bumabalot sa buong kwento ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang incarnation o pagkakatawang tao ay nangangahulugan ng isang Diyos na pumayag na hindi lamang tayo tingnan mula sa langit, kundi piliing makisalo sa ating karanasan. Sa kanyang pagiging salita, siya ay tagapaglikha. Ngunit sa kanyang pagiging tao, siya ay naging kapwa. Sa Paskong ito, hindi lamang tayo nagdiriwang ng kapanganakan ng isang sanggol. Ipinagdiriwang natin ang katotohanang ang Diyos ay tumira sa ating gitna, sa ating karupukan, sa ating makasalanang kasaysayan. Hindi laging madaling unawain ang hiwaga ng Pasko, lalo na kung ito ay naitatago ng mga makukulay na palamuti, masasayang awitin at maraming handaan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang dakilang katotohanan na kailangang muling buhayin. Ang Diyos ay naging isa sa atin. Hindi siya nanatiling malayo, hindi siya nanatiling idea, hindi siya nanatiling abot langit na Diyos. Siya ay naging laman at dugo. Siya ay umiyak, nagtampisaw sa alikabok ng lupa,
naglakad sa pagitan ng mga may sakit, makasalanan at mga iniwan ng lipunan. Sa Kanya ang salita ng Diyos ay naging katawan, naging puso, naging tinig, naging kamay. Napakahalaga ng tanong, bakit kailangan pang maging tao ng Diyos? Hindi ba sapat ang Kanyang kapangyarihan upang tayo ay iligtas mula sa langit? Ngunit, hindi ganito ang estilo ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig sa Kanyang pinakawagas na anyo ay laging nagnanais na makapiling ang Kanyang minamahal. Hindi mula sa malayo, hindi sa pamamagitan ng utos lamang, kundi sa pamamagitan ng pagyakap, pakikisama, pakikibahagi. Ang Diyos ay hindi nagpadala lamang ng tagapagsalita. Siya mismo ang bumaba upang maging tinig na ating maririnig, haplos na ating mararamdaman, at presensya na ating mararanasan. Sa lipunang tila, maraming salita pero kulang sa diwa, maraming pangako pero kulang sa katuparan, muling ibinabalik ng Ebanghelyo ngayong araw ng Pasko. Ang halaga ng tunay na salita. Ang salita na hindi lamang sinasabi kundi isinasabuhay. Ang salita na hindi lamang bumubuo ng doktrina kundi bumubuo ng relasyon. Si Kristo ay hindi lang salita ng katotohanan kundi salita ng habag, salita ng pag-asa, salita ng buhay. Ngunit ang tanong, tinatanggap ba siya ng sarili niyang bayan? Sabi sa Ebanghelyo, naparito siya sa sarili niyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang sarili. Tila isang paalala na kahit sa Pasko, may panganib na palampasin natin ang tunay na presensya ni Kristo. Maaring nandyan ang Belen, ang misa, ang mga awit, ngunit kung ang puso natin ay sarado, nananatili tayong tulad ng mga hindi tumanggap sa Kanya. Ang pagkakatawang tao o incarnation ay paanyaya sa atin ngayon. Tayo rin, sa gitna ng ating kahinaan, ay maaaring maging daan upang ang salita ay muling magkatawang tao. Tuwing tayo ay nagmamalasakit, umaabot sa mga nangangailangan, nagpapatawad, lumalaban para sa katarungan, nagiging tinig ng inaapi. Ang salita ay muling nagiging laman. Ang salita ay muling tumitira sa ating gitna. Hindi sapat na ipinagdiriwang ang kapanganakan ni Kristo sa sabsaban. Kailangan nating bigyang daan ang Kanyang pagsilang sa ating puso, sa ating pamilya, sa ating komunidad. Huwag nating gawing dekorasyon lamang ang Diyos. Huwag nating gawing tradisyon ang misteryo. Hayaan nating maging realidad ang Pasko. Ang Diyos na kasama natin ngayon at kailanman. Kaya nga pag nilayan natin mga kapatid, paano ba natin tinatanggap sa araw-araw ang Diyos na nagkatawang tao? Sa anong paraan natin ipinaparamdam sa iba na ang salita ng Diyos ay buhay sa atin? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salitang nagkatawang tao, salamat sa iyong dakilang pag-ibig na nagtulak sa iyo na makisalo sa aming kahinaan. Turuan mo kaming tanggapin ka ng buong puso, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Gawin mo kaming tahanan ng iyong salita. At naway sa bawat sandali ng aming buhay, magliwanag ka sa pamamagitan ng aming pakikitungo sa kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Merry Christmas pong muli sa inyong lahat.